Lander ang kadalasang tawag ng mga taong nakakilala sa akin. Nangyari ang kwentong ito ilang dekada na ang nakakalipas. Noong mga panahon na yon ay bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa. Nagtatrabaho ako dati bilang construction worker. Nagkataon ng mga panahon na yon ay nagkaroon ng kunting handaan sa bahay ng katrabaho ko na itago na lamang natin sa alias na Tony. Hindi kami ganon kalapit sa isa't isa ni Tony. Baguhan lang ito sa construction site na pinagtatrabahuhan namin. Tahimik ito at hindi masyadong nakikipaghalubilo sa iba, kaya nga labis akong nabigla nang isa ako sa mga niyaya niya sa naganap na handaan sa kanilang bahay ng gabi rin na iyon. Pumayag kami ng iba pa naming mga katrabaho. Sumama kami kay Tony na nakatira pa sa malayong baryo. Sumakay pa nga kami sa tricycle, ngunit sa tarangkahan pa lamang ng baryo, ay pinababa na kami ni Manong driver at mahigpit kaming binalaan na mag-ingat sa baryo na yon. Nagtaka pa nga kami, ngunit hindi na lamang natin pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Manong driver. Tinahak namin ang masukal at mapunong daan. Kapansin-pansin din ang mga tao na bigla na lamang nagsisipasukan sa kani-kanilang bahay sa tuwing nadadaanan namin sila. Nang makarating kami sa bahay ni Tony ay tanging nanay at tatay lang nito ang naabutan namin. Ang sabi nila ay nakauwi na raw ang mga bisita, ngunit hindi ko lang alam kung totoo ba yon, lalo na at wala naman akong may nakitang huhugasin o kalat na magbibigay ebidensya na may kasiyahan nga na naganap. Ang bagay na yon ay kaagad din na nawala sa isipan ko nang bigyan kami ng alak at iba't ibang klase ng putahe ng nanay ni Tony na itago rin natin sa pangalan na Aling Rosalie. Bago pa kami nagsimulang mag-inuman ay pinakain pa nila kami ng hapunan. Masasabi kong maganda talaga ang pagtrato nila sa amin, tipo bang parang hindi gagawa ng masama. Nang masiguradong may laman na ang aming tiyan ay niyaya kami ni Tony sa kanilang sala at doon nag-inuman. May kalakihan pa ang bahay nila Tony kaya talaga namang komportable ako. Nagpaiwan naman sa kusina ang mga magulang nito dahil may asikasuhin daw sila. Habang nag-inuman ay napasarap din ang aming kwentuhan, ngunit hindi nagtagal ay unti-unti rin na nagpaalam ang iba pa naming mga katrabaho na mauuna na sila sa pag-uwi. Nang gabing yon ay 4 na lamang kami ang natira sa bahay. Lumabas din ang tatay ni Tony dahil inutusan ito ng kanyang asawa na bumili ng bigas dahil naubusan na raw sila ng bigas. Nagsisiyahan kami sa pag-inuman at pagkwekwentuhan nang bigla na lamang namin narinig na sumigaw ang isa sa mga katrabaho, dahilan din kung bakit kami napatayo ay patakbong sinundan kung saan nagmula ang sigaw na yon. Dinala ako ng mga paa ko sa bakuran ng bahay nila Tony at dahil may kadiliman nga kailangan ko pang buksan ang flashlight ng dikipad kong cellphone. Nang tapatan ko ng ilaw ang bakuran ay bumungad pa sa akin ang mga naglalakihang kawali. Kaagad na hinanap ng mga mata ko ang katrabaho naming sumigaw at hindi naman ako nabigong makita siya, natagpuan ko siya sa isang sulok. Nilapitan ko siya nang mapansin kong nakatulala lang ito. Tinanong ko pa nga siya kung ano ang nangyari, ngunit nanatili ang paningin nito sa harapan kung kaya ay napasulyap din ako sa kanyang tinitigan. Bahagya ko pa itong tinapatan ng ilaw, ngunit ganon na lamang ang pagkagulat ko nang bumungad sa akin ang pugot na ulo ng isang lalaki. Nang dahil sa pagkabigla ay nabitawan ko pa ang hawak kong flashlight. Nang dahil sa takot na naramdaman namalayan ko na lamang ang aking sarili na tumatakbo pasunod sa mga katrabaho ko. Nakakabaklaman pakinggan subalit naunahan talaga ako ng takot ng gabing yon, lalo na at iyon ang unang beses na nakakita ako ng pugot na ulo.
Ni hindi ko nga naaalala kung nakapagpaalam ba ako kay Tony at sa nanay nito dahil sa sobrang takot. Nang makalabas kami sa baryo nila Tony ay sakto namang may huminto sa tricycle kung kaya ay sumakay kami. Habang papauwi ay may narinig pa nga kaming tiktik ng aswang. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaisip na baka aswang si Tony at maging ang pamilya niya. Ang pugot na ulo na ang magpapatunay sa bagay na yon, hanggang sa tuluyan akong makauwi ay hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan. Napasuka pa nga ako matapos maalala ang mga putaheng pinagsaluhan namin sa bahay nila Tony. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog dahil sa nangyari. Mugtong-mugto ang mata ko kinabukasan. Kagaya ng nakagawian ay maaga akong pumasok sa construction site. Ngunit isang kagimbal-gimbal na balita ang naging almusal ko ng araw na yon. Natagpuan daw ang isa sa mga kasamahan namin sa kalsada malapit sa baryo nila Tony. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang ilang bahagi ng katawan. Nang araw din na yon ay hindi nagpakita sa trabaho si Tony. Hindi na ako nakisabayan pa sa usapan ng mga kasamahan dahil ayaw kong madamay sa kaguluhan. Hanggang sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin nagpakita si Tony hanggang sa nilabas na ng mga kasamahan ko ang issue na naganap noon ng gabing pumunta kami sa bahay nila Tony. Huli na ang lahat ng sumagawa kami ng aksyon at nagsumbong sa pulisya dahil nang puntahan namin sa bahay nito si Tony ay nakaalis na siya at ang kanyang pamilya. Tuluyang naglaho si Tony at ang pamilya niya sa baryo, ngunit ang kilabot ay nanatili pa rin sa aming baryo lalo na sa aking isipan. Napaisip tuloy ako, paano kung nalibang kami ng mga katrabaho ko kakainom ng alak, marahil ay naging putahe na rin kami.